Sino ba namang mag-aakala na ganito lang pala kadali gumawa ng masarap na kutsinta, guys? Akala ko naman dati sobrang hirap nito gawin. Pero kapag napanood mo kung gaano lang kadali yung proseso, baka gumawa ka na din sa bahay nyo. To start nga is gagawa muna tayo ng yema sauce para sa gagawin nating kutsinta. Mas masarap kasi guys kapag may yema sauce tong kapartner. Madali lang naman to guys. Diyan nga sa kawali, naglagay lang tayo ng 3 kutsarang asukal na tutunawin lang natin sa low heat until magkaramelize. Then saka tayo dyan maglalagay ng 1 kutsarang butter then saka haluing maigi. Pagkahalo, maglalagay na tayo dyan ng isang malit na lata lang ng condensed milk. Then saka haluing maigi. Nakalagay na pala yung apoy natin dyan sa medium heat guys. Pagkahalo, maglalagay na tayo dyan ng konting vanilla extract, konting tubig, at konti lang din na asin pambalanse ng tamis. Naglagay tayo ng konting tubig dito para dito tumigas yung yema sauce kapag lumamig na. Yung ganitong consistency is okay na guys. Mas lalapot pa kasi yan once lumamig na. Rest lang natin yan at palamigin. Then proceed na tayo sa paggawa ng kutsinta mixture. Dito sa isang bowl, lagay lang natin itong 1 cup ng segundang asukal at 3 cups ng tubig. Yung exact measurements ng mga ingredients nito guys is ilalagay natin sa dulo ng video para may guide kayo kapag gumawa na kayo nito. Haluin lang natin yan until matunaw yung asukal, then isunod na ang 1 cup din ng all-purpose flour. Bali guys, sa procedure ng paggawa nito, isa-isa lang natin ilalagay yung mga ingredients para halong-halo talaga yung mga sangkap. Pagkahalo naman ng all-purpose flour, lagay naman natin tong 1 cup ng cassava flour. Nabibili lang yan sa palengke or groceries, guys. Kung walang cassava flour, pwede din naman ng tapioca starch. Haluin lang natin yan ng husto. Then dito naman sa malit na bowl, maglalagay lang tayo ng 1 kutsarang buto ng atsuete na lalagyan natin ng about 4 tablespoon ng mainit na tubig. Papakulayin lang natin yan, then saka ibuhos dito sa mixture. Yan kasi yung nagbibigay kulay sa mga kutsinta na nabibili natin. Then last ay itong lye water or lihihiya na siyang magbibigay ligat or kunat sa kutsinta. Shoutout ko lang pala itong 4 nating solid viewers at isang star sender na nagpapabati sa comment section. Hello po sa inyo, Ma'am Marisa Ferrer ng Palawan, Ma'am Elise Dadua ng Oriental Mindoro, Sir Eduardo Baido ng Pangasinan, Ma'am Maria Luisa Galsote ng Cagayan Valley, at itong star sender natin na si Ma'am Wenway Balatero na nanonood naman sa Australia. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Dito nga guys, sinala ko na yung mixture para sure tayong walang bobong harina ang mapasama. Diniretso ko na yung ilagay dito sa stainless funnel dispenser natin guys. Kung madalas din kayong gumagawa ng mga kakanin guys, perfect sa inyo to. Mas mapapadali yung trabaho nyo dito at may iwasan na yung tapon-tapon ng mixture kapag meron kayo nito. Yung link pala niyan ilalagay ko na lang sa comment section. Malay mo magustuhan nyo din, di ba? Pagkasalin nga ng mixture ay siya namang pahid natin sa mga molders ng mantika para mas mapadali natin mamaya yung pag-unmold. Then saka natin isalin yung mixture per molder. Nga pala guys, sa mga gusto din palang ma-shoutout sa mga videos na ginagawa namin ni Mama araw-araw, pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo and mag-comment ka na din dyan sa baba kung taga saan kayo. Malay mo, baka ikaw naman ang next na ma-shoutout natin sa mga future videos na gagawin pa namin. Salamat po lagi! Dito nga guys, lulutuin na natin tong kutsinta mixture sa steamer. Kailangan nakulo na yung tubig bago isalang ang mixture guys ha. Takpan lang natin yan at lutuin ang mixture ng 30 minutes until maluto. Makalipas nga ang 30 minutes, naluto na ng husto itong mga kutsinta. At this point guys, maaamoy mo na yung bango nito. Palamigin lang natin yan ng mga 15 minutes bago i-unmold sa lagayan. Lagyan na din natin yan ng ginawa nating yema sauce sa ibabaw guys. At syempre, para mas special, gagadgaran natin yan ng keso sa ibabaw. And there you have it guys. Ready to serve na yan. Sabi ko naman sa inyo guys madali lang talaga ang paggawa nitong kutsinta. Pwede mo din niyang itinda kung nag-iisip ka ng pangnegosyo. Kaya kung ako sa'yo, bumili ka na din ng ingredients para sa gagawin mong kutsinta at subukan mo na ding magluto nito.